Eto, sino kaya ang mapipili ng Judicial Bar Council or mapipili ng ating Pangulo? Kasi yung JBC po ay tapos na ng public interview. Doon po sa issue ng mga nag-a-apply na gustong maging ombudsman. Kasi ngayon po ay acting lang yung mga nandyan dahil wala pang opisyal na napipili ang ating Pangulo after magretiro si Samuel Martires. Okay? So, dun po sa ilang mga naisalang na dun sa public interview ng Judicial Bar Council, halos nagkakapare-pares yung kailang idea tungkol sa controversial na Statement of Asset and Liabilities o SALN at saka lifestyle check na pinapairal ngayon. Alam nyo kasi yung SALN, yan kasi parang mandatory na i-declare ng lahat ng nasa gobyerno, elected, appointed, career, every year kung magkano ang mga asset mo. Ang purpose niyan para malaman kung kayo ba'y nagpayaman o ano ang nangyari sa buhay nyo sa inyong panunungkulan bilang opisyal at tauhan ng gobyerno. Yan ang purpose ng SALN on record. Ngayon, dito po sa ombudsman, noong panahon ni Duterte at panahon ni Ombudsman Martires na nagretiro na, kanya pong pinagbawal yan sa isang order. Meron pong order siyang pinalabas, policy, na hindi pwedeng ilabas ang SALN ng mga government official kung wala daw court order or walang pasya o pahintulot ang may-ari ng SALN, yung Statement of Assets and Liabilities ng isang government official. So naging controversial ito pero walang nagawa. Nanatili pa rin po na itinago ng ombudsman ang SALN ng mga government official nung panahon ni Martires. Ngayon, ang lahat na hong na-interview ng Judicial Bar Council ang sinasabi na hindi dapat ganon. Dapat isa publiko ang Statement of Assets and Liabilities ari-arian every year ng mga taga-gobyerno. Alahas, pera, bahay, kotse at lahat na kayamanan o asset, deposito sa bangko o kanilang mga loan o utang. Kasi para nga po magkaroon ng transparent na meron umunlad o hindi, anong kalagayan na sila'y maglingkod. Kasi ang nasa gobyerno po, hindi dapat nagninegosyo o hindi dapat ginagamit ang posisyon sa papapayaman. Dapat kung ano lang ang kinikita mo ay babagay dun sa iyong ari-arian. Every year. Pagka kasi halimbawa, ganitong kasimple yan. Pag pumasok ka sa gobyerno, ang asset mo, bahay at lahat ng iyong, kung ano man meron sa iyo, 50 million ka. Sabihin natin, unang pasok mo, nasa pribadong sektor ka, nagpunta ng gobyerno, elected, appointed, ay 50 million lang ang asset mo. Tapos after 1 year, sa kahit anong posisyon mo sa pamahalaan, biglang na doble, naging 100 milyon, naging 200 milyon ang asset mo. Aba, pagdududa yan. Pwede ka nang silipin. Pwede nang tanungin ka. Saan galing ang kayamanan mo? Bakit bigla kang yumaman? Dati 50 million lang. So dapat mong ipaliwanag yon. At pag hindi mo na ipaliwanag, pwede ka nang kasuhan ng graft and corruption. Posibleng ginamit mo ang kapangyarihan. Kaya na doble o triple ang biglang yaman mo. Yan ang purpose ng SALN. Kaya every year, dapat nagsusumite at isinasa publiko. Ayan po ang naging issue sa ombudsman, hindi kasi ginawa So congratulations to sa mga na-interview na ng Judicial Bar Council na pumapabor sila na ilabas ito at yung lifestyle check ng lahat ng kinaukulan sa gobyerno para malaman kung sino ang nagpapayaman. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, ito na nga po, opisyal na pong nagbakasyon ng isang buwan. August 28 at 29 hanggang September 29. Mananatiling General Torre, pero nakabakasyon siya at walang magagawa ang PNP dyan kung hindi tanggapin yon. Yung 1-month vacation, sick leave at official vacation, ginagawa na po ni Torre. Mananatili siyang Director or 4-star General at si Nartatis naman ay mananatiling Lieutenant General kasi nasa balikat pa rin ni Torre, General Torre, ang 4-star, isa lang ang 4-star sa PNP. So after 1 month ng kanyang bakasyon, magiging active na pulis ulit or general si Torre
kung anong posisyon ang hawak. Wala. Floating. Nasa personal, ano ba yan? Personal, something na mayroong ganong Philippine personal accounting or something. Basta meron siyang paglalagyan, walang posisyon, pero active na police, active na general. Sabi ni General Torre, mananatili pa rin siyang police. So, as of now, hanggang sa dumating ang September 29 kung saan tatapos ang kanyang leave of absence, ay general pa rin siya, police pa rin siya. Ayun po. Yan ang issue ngayon. Hindi magiging full-time Director General si Nartates hanggat nasa balikat ni General Torre ang 4-star. Mananatili siyang acting PNP Chief at Lieutenant General pa lang, hindi full-star General. Yun ang nagiging problema ngayon. Pero wala tayong magagawa. Pag nagretiro, officially kung kailan, voluntary, official retirement, ang official retirement niya parang 1 taon pa eh. Kasi 54 o 55 years old pa lang siya. Ay 56 ang retirement ng PNP. So kung susundin yan, 1 year pa. Ngayon kung mag-early retirement, mawawala na sa balikat ni General Torre ang 4-star. Pwedeng ilipat na kay General Nartates. Yan po ang issue. Samantala, ito ang bago. Meron daw pong abogado ng isang kontraktor na gusto ng tumistigo pabor sa pamahalaan tungkol sa investigasyon ng flood control project, scam, ghost project at iba pa. Yan ang kinumpirma po ni Secretary Boying Rimulya. Hindi ho pinangalanan. Basta abogado daw ito ng isang kontraktor. Parang nakukonsensya na. Naku, maraming alam yan. Magiging testigo laban sa kontraktor, laban sa mga taong nasa likod ng ghost project, substandard na project. Maganda yan, di ba? Marami ko kasing iniimbestiga ng DOJ. Parang dun sa sabong issue, marami rin gustong tumistigo. Pero kung abogado ng kontraktor na may pillar na gustong magtestigo, maraming madidiscover dyan at makakatulong sa ongoing investigation ng mga otoridad. Kasi yan ay pinag-utos ng Pangulo. Dahil ang ating Pangulo naniniwala, rule of law. Ipairal ang batas, anong ibig sabihin yan? Imbestigahan, pag may ebidensya, kasuhan sa korte, papanagutin kahit sino. Kahit kapartido, kahit kaalyado, sabi ng Pangulo, kasuhan pag nakitaan ng ebidensya at probable cause, papanagutin sa ating kasalukuyang mga batas, kahit sino. Kaya yung pagbo-volunteer ng abogado na konektado sa kontraktor para tumistigo rito ay major development para sa ating lahat. Sana nga po ay makipag-ugnayan ng marami pa. Kung merong mahigit ng 10,000 na Pilipino nagsusumbong sa ating Pangulo sa mga ghost project, substandard project, at may mga nagbo-volunteer na ganitong maging testigo, may pag-asa tayo. Lalabas ang totoo sa lalong madaling panahon. Please like, share, subscribe, and follow sa ating channel.